Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos
Diyos. Papuri sa Diyos sa kalitasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagbunsod upang dumalaw kay Elizabeth, ang mahal na Birheng Maria na nagtataglay ng iyong anak sa kanyang sinapupunan sa pagbubunsod ng iyong espiritu. Kami naway makaisa ng mahal na Birheng Maria sa pag-awit lagi ng buong pusong pagpupuri sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako, at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig, mga anak ng Sion. Umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal na Israel. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia.
Birheng Mariang mapalad, sa pananalig mong tapat, sa Diyos na tagapagligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Hinahabagan niya ang mga may takot sa kanya. Sa lahat ng salit-saling lahi, ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Ipinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman." Tumira si Maria kina Elizabeth na may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Kadalasan ho, di ba, pag nagbubukas tayo ng isang pag-uusap, no, may nakita kang kaibigan, no, paano nyo sinisimulan yung pag-uusap na yon? Yung iba siguro ho, ang simula ng kanilang pag-uusap ay ang salitang Mars. Okay na ho, dumugtong doon. Hindi na ho ako magdudugtong doon, no? Dalawa lang ho yan. Kung hindi daw Mars pautang, Mars may chika ako. No? Ganun daw ho buksan ang pag-uusap ng magkakaibigan. Pero maliban ho doon, hindi ba binubuksan din natin ang pag-uusap ng magkakaibigan sa salitang, "Kamusta ka?" Diba? Siguro yung nanay na sasalubungin yung kanyang anak pag uwi galing eskwelahan. Pag nais siyang makipagkwentuhan sa kanyang anak, ang lagi niyang sasabihin ay, "Kamusta araw mo? Kamusta ka?" Diba gano'n naman lagi? Nakita mo yung kaibigan mo habang naglalakad ka, nagkasalubungan kayo. Ang lagi mong sasabihin, "Kamusta ka?" Lalo na ho ngayon, no, minsan, hindi na ho uso yung dumadalaw sa bahay. Ang ginagawa na lang ho, "Tara,
magkita tayo. Tara, kape tayo. Di ba? Ganun na minsan ang dahilan para makapagkwentuhan. At ang pagbukas lagi ay, kamusta ka? Siguro yung salitang kamusta ka ay paraan para masabi natin o mabigyan natin ng pagkakataon yung kausap natin na magkwento ng kanyang karanasan. Magkwento kung ano nangyayari sa kanya. Magkwento ng problema niya. Hindi ba? Kayo, minsan, hindi ba maganda rin sa inyong sa pakiramdam, may magsasabi sa iyo, kamusta ka? Okay ka ba? Kamusta ka naman? Binibigyan ka ng pagkakataon ng kausap mo na magkwento ka ng karanasan mo. At hindi ba yun lang lagi na nangyayari kapag may nagtatangpong magkaibigan o magkamag-anak? Nagkikwento sa kanilang karanasan, nagkikwento sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Sa atin ng Ebanghelyo, tila'y nagkwentuhan nung pagdating ni Maria kina Elizabeth, ang dalawang ito. Sa pagbisita ni Maria, nagkwentuhan sila sa ano ang mga nangyayari sa buhay nila. Si Elizabeth na tumanggap ng malaking biyaya na magkaroon ng anak sa kabila ng kanyang pagkatanda. Isipin mo, matanda na siya. Iniisip na ng iba, nako, imposible nang magkaanak yan. Wala silang anak ni Zacarias. Sinumpa sila. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, kahit para sa mata ng tao, imposible, si Elizabeth ay nagdalang tao. At si Maria, na nagpakita ang anghel sa kanya at sinabi sa kanya na siya'y maglilihi at ang bata na sa kanyang sinapupunan ay ang anak ng kataas-taasan. Kaya ang simula ng ating ebanghelyo si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Siya'y nagmamadali dahil gusto niyang ikwento kay Elizabeth na alam niyang makakaintindi ng karanasan niya, na alam niya na parehas sila na pinagkalooban ng kabutihan ng Diyos. Relate sila sa isa't isa pagdating sa karanasan. Kaya kung babalikan natin, yung pagpapalitan at dialogo ni Maria at ng anghel. Ang sabi ng anghel, ang iyong kamag-anak na si Elizabeth, sa kabila ng kanyang katandaan, ay 6 na buwan nang nagdadalang tao. Kaya ang kanilang pag-uusap ay tila naging pagbabahagi kung paano gumagalaw at paano gumalaw ang Diyos sa kanilang buhay. Sana sa atin din bilang Kristiyano, na pag sasabihin natin, kamusta ka? Sana hindi buhay ng may buhay ang laman ng kwento natin. Sana hindi kung ano ang latest na trending ang laman ng kwento natin. Pero maganda sa ating pag-uusap sa bawat isa. May kwento ang paggalaw din ng Diyos sa buhay natin. Pwede rin naman kung nabibigatan ka na rin sa iyong pasaning problema, walang masama ding ikwento ang bigat na iyong nararamdaman sa isang tao na malapit at makakaintindi sa iyo. Kung sa tingin mo, nag-iisa ka sa pinapasan mo, huwag ka mag-alala. Marami dito at meron din tayo sa simbahan na handang sumama sa iyo, kamustahin ka, gabayan ka, at bigyan ng pag-asa.
sana ang laman ng mga kwentuhan natin kung paano gumagalaw ang Diyos sa buhay natin. At siguro yun yung magandang ibalik sa atin bilang mga Kristiyano. Huwag tayo mahiya na ikwento yung pananampalataya natin. Huwag nating ikahiya na ikwento yung karanasan natin ng ating pakikipagtagpo sa Diyos. Naalala ko ho, nung nasa ibang parokya pa ho ako, bago ho ako napunta rito, minsan pag Biyernes may lalapit sa akin na mga nagsiserve din sa simbahan. Sabi, Father, wala ako kanina. Ha? Tinanong ko, o bakit wala ka? Biyernes ho kasi, nagsimba po ako sa Quiapo, Father. Lagi ho ako nagsisimba doon at nagkakaroon ho ako ng pag-asa. Nagdarasal po ako sa Quiapo. Mahawakan ko ang imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno na nasa may likod ng simbahan, Father. Tuwang-tuwa na ho ako. At yan yung mga kwento na magandang pakinggan. Ang kwento ng pananampalataya, mga kwento ng mabuting balita sa atin. Pero sana, minsan din, hindi araw-araw, magandang kwento ang nakikwento natin. Minsan, may mga kwento tayo ng hirap, sakit at pagdurusa. Huwag ka mahiya na ikwento rin yan. Dito sa simbahan, makakatagpo ka ng taong makikinig sa iyo, taong handang samahan ka, taong hindi ka huhusgahan. Kaya ho dito ho sa simbahan, meron po tayo mga counseling services. May mga counselors tayo na handang samahan ka, handang kamustahin ka, handang makilakbay sa iyo sa kabila ng mga tilay hindi magagandang kwento na iyong nadaranasan. Sa kabila ng bigat ng iyong problema, may kalakbay ka na magpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa sa buhay mo. Ang ikalawa ho, na magandang naidudulot ng pagdalaw o pagkikita ng mga magkakalapit ang puso, ay nagbibigay ito ng kagalakan, hindi ba? Pag may dadalaw sa iyo, magkikita kayo, bibisitahin ka. Nagbibigay ito ng kagalakan sa puso ng iyong binibisita, sa iyong tao na dinadalaw. Kaya ho sa ating ebanghelyo, ang sabi ni Elizabeth, pagkarinig ko ng iyong tinig, ang sanggol sa aking tiyan ay naggagalaw sa tuwa. Sana din po tayo bilang mga Kristiyano, ang ating presensya ay magbigay kagalakan din sa iba. Hindi ho kalungkutan at problema. Ang presensya ho natin, sana ay magdala ng pag-asa at kagalakan sa bawat isa. Tulad ni Maria, ang kanyang presensya kay Elizabeth, kasama si Jesus na dinadala niya sa kanyang sinapupunan, nagbigay kagalakan kay Elizabeth at kay Juan Bautista. Sana ang ating presensya ay magdala ng kagalakan. Pangit naman ho siguro, no? Kung ikay Kristiyano, pero makikita ang iyong muka, sasabihin ng mga kasama mo, yan na naman yan, ito na naman siya. Toxic na to. Bad vibes ang dala lagi nito. Puro reklamo na lang ang binabanggit nito. Wala nang magandang nasabi to. Pangit naman ho yata kung ganun yung dala ng iyong presensya, no? Sana sa atin bilang Kristiyano, ang dala natin ay kagalakan. Ang dala natin ay pag-asa. At yan ay naibabahagi natin sa ating pakikipagtagpo sa kapwa Kristiyano o mga kaibigan natin. Kaya sana ho, no, ang ating kapistahan ngayon ay muling magpaalala sa atin. Kamustahin ang bawat isa.
Kamustahin ang mga kaibigan mo na tila alam mong kailangan ng kausap. Kamustahin yung kaibigan mo na pakiramdam niya na mabigat na yung dinadala niya. Wala na siyang mapagkwentuhan. Pakiramdam niya wala na siyang kalakbay at iniwan na siya ng lahat. Kamustahin siya. At ang iyong pagkakamusta, ang iyong presensya ay magdudulot ng kagalakan sa kanya. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, pinararangalan si Elizabeth ng pagdalaw ng ina ng kanyang Panginoon. Subalit ninais lamang ni Maria na ibahagi ang kanyang kagalakan. Sa ating pagdiriwang ng kapistahang ito, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama na nagtatangi sa mga babaeng ito. Ang ating itugon, punuin mo kami ng iyong biyaya, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang simbahan naway lubos na buksan ang kanyang puso sa salita ng Diyos at ipahayag ito ng may kagalakan sa lahat ng tao at kultura. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga namumuno sa mga bansa naway makagawa ng mga programa sa pagtatatag ng isang higit na maayos na mundo ayon sa diwa ng mapagkumbabang paglilingkod ni Maria. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Tayo naway pasiklahin ng mahal na Birheng Maria upang madagdagan natin ang ating mga pagsisikap sa pagtataguyod ng isang higit na maayos na lipunan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Sa mga may sakit, naway ipakita natin ang ating malasakit sa pamamagitan ng ating pagdalaw sa kanila at pagpapalakas ng kanilang loob. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga namayapa, naway makatagpo kay Maria ng isang tunay na kanlungan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Panginoon Diyos, ibinababa mo ang makapangyarihan at itinataas ang Aba. Sa tulong ng mga panalangin na mahal na Birheng Maria, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pag-asa sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang paloob mo ay aming inialay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inialay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga pagdulog sa iyo upang ipagdiwang ang paghahain ng sarili ni Hesukristo. Kaisahan mo nawa kami sa aming pagganap nitong pagdiriwang, katulad ng iyong paglingap na kinalulugdan mong pag-ibig, ng inang nagsilang sa iyong nagkatawan taong anak, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makakasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa pahinahon, paalam ng araw, sa pag-ihip ng hanging kahapunan, balabal ko'y init ng iyong pag-ibig, sa dapit hapon kay lamig. Mga bituin kay agang magsigising, umaandap, mapaglaro man din. Iyong ngiti at idila sa atin, sa diwa ko't panalangin. Puso ko'y pahimnayin, inay, upang yaring hamog ng tabing tiwasay, ay madama ko
palad. Aking lakas sa inyong bakas inapat at iuwi sa tahankong dapat sa piling ng inyong anak. Puso ko'y mahimlahin inan upang yaring hamog ng kaping tiwasay ay madama ko bilang kaping halik ng iyong anak ay irog ko inan. Puso ko'y mahimlahin inay upang yaring hamog ng tubig tiwasay ay madama ko bilang kaping halik na iyong anak ay irog ko kahit akong baha ay irog ko inan. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang puso namin nagpupuri sapagkat dakila ang iyong ginawa para kami makatanggap ng buong galak sa iyong anak na nooy masayang nadamang kaharap ni San Juan, bagamat lingid sa pagmalas, at dito na may aming nakatagpo sa banal na pakikinabang sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang baliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigan at paglilingkuran, bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.